Naniningkit ang mga mata ni Audrey. Ano bang gusto nito ipahawatik? Tila siya nanguhula ng sagot sa pagsusulit na hindi sa kanya itinuro. I'm giving me 101% of my effort in every project I'm doing. Kalmado niyang sabi. Tumango ito at muling binalingan ang matanda. I'm leaving, Mr. Tackleson. Anito at tiningnan ang pambisig na relo. Sorry, I can't be with you in lunch. We're chasing a meeting this afternoon. I understand. Ngiti na matanda dito at tinapik ito sa balikat. We'll see you then tomorrow. Tanging tango lamang itinugon nito at lumabas na ng silida, kasunod ang sekretary nitong si Maya. Ibang meeting at ang pupuntahan kay nagmamadali. Ani Audrey sa sarili. You can't do this, Audrey! Nag-iistarya na wika ni Rhea. Baka mahuli nila tayo. Mula sa pag-aayos ng package ay nilingon ni Audrey ang manager. Oh, come on, Rhea. Sandali lang naman tayo paroroon. Babalik din tayo agad. Tumabi ito sa kanya at tinulungan siya sa pagsisilid ng mga laruan sa kahon. Paano ko malaman ni Mr. Tackleson ito? Nag-aalalang sabi nito. Ipinasok niya ang hawak na laruan sa kahon at nilingon ito. Rhea, tingin mo ba ay may magagawa pa siya para pigilan ako? Napabuntong hininga ito. Kilala mo ko, Rhea, kung sa tingin ko ay tama ang ginagawa ko ipaglalaban ko. Kilala mo na rin naman na siguro si Mr. Tackleson. Kaya kanyang hilahin pababa nang wala ginagawa. Ngumiti siya dito. Kung yun man, ang mangyayari bahala siya. Ano pa bang mas mahalaga sa iyo ngayon? Ang buhay ng mga batang maagang sinusubok ng kapalaran o ang pera na umiikot sa kamay natin? Natigilan ito at hindi sumagot. Handa akong bumaba sa pwesto kung iyon. Kung yun ang kanyang nais. Determinado niyang sabi. Isang malaking kawalan para sa MMG ang sang Audrey at Chanza Fuentes. Sigurado din naman akong hindi papayag ang matabang iyon na mangyari iyon. Salamat, Rhea. Gagap niya sa mga kamay nito. O siya. Bilisan na lang natin nang agad tayong makabalik. Anito at muli pinagpatuloy ang pagsilid ng mga laruan sa malaking kahon. Ngayon ding araw mismo ang sponsorship nila sa mga batang may cancer. Kahit palihim ay ipinurusige niya ipatuloy ang naudlot na plano. Mamayang 11:30 pa, magsisimula ang shoot nila sa nasabing produkto ng Bodega de Zero. May sapat na oras pa sila upang maihatid ang mga pangangailangan, mga laruan at pagkain para sa mga bata. Ang Sunday party na ihahanda nila para sa mga ito ay pagpapaliban na muna hanggang sa matapos ang contract niya sa Bodega de Zero. Sa ngayon ay ipapahatid na lang muna nila ang mga gamit at magkakaroon ng konting salo-salo kasama ang iba pang bumubuo sa sponsorship. Mahigpit niya ipinakiusap sa mga kasamahan na kung po pwede ay walang media ang makakaalam sa nasabing dadaluhan. Maski ang pag-post ng mga litrato sa kahit na anong media account ay ipinagpaliban niya. Na kung hanggat maaari ay sila lang muna ang makakaalam nito. Ma'am, okay na po ang sasakyan. Ani Jackson na maisakay na ang mga gamit. Suot ang puting jacket na may naka-imprantang logo ng sunflower sa gitna. Itinali niya ang buhok pataas saka isunuot ang puting kalo. Black denim jeans at puting sneakers ang pares ng suot. Binitbit niya ang isang maliit na kahon at sumakay ng sasakyan. Siguraduhin mong agad din tayo makakabalik. Kundi ako ang malilintikan. Ana Rhea nang makasakay na rin. Yes, ma'am. Ngiti niya rito at sinanyasan si Jackson na nagmamaneho na. Rubbing a towel in his wet hair, inayos ni Jake ang pagkakabuhol ng tuwalya sa kanyang bewang. Kinuha ni Jake ang cellphone na nakalapag sa night table ng tabi ng kanyang kama at kinontak ang numero ng secretary. Nakadalawang ring ito bago sinagot ng kabilang linya. Mia? Yes, sir. Tell Mr. Tackleson that we're going early. Gusto ko maagang simulan ang shoot. May mga ilang bagay lang din akong gustong baguhin sa idea. Right away, Mr. Sandoval. Pinatay niya ang tawag at initsa sa kama ang telepono. Kumuha siya ng damit sa drawer nang may kung anong malaglag sa bulsa ng isa niyang Amerikana. Niyuko niya ito't pinulot. Earring. Mainam niya itong tinitigan. Ang tatlong maliliit na piraso ng diamante na nakadesenyo dito ay kumikinang tuwing tinatamaan ng liwanag. Kakasya lamang ito sa hinliliit niya kung susukatin. Muli ay bumalintataw sa kanya ang isang alaala. Lula ng kanyang pathfinder, itinigil ni Jake ang sasakyan sa tapat ng mansyon ng mga Fuentes. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang maliit na kahon, a blue velvet box. Ilang sandali niya pa iyong tinitigan bago napagdesisyon ng bumaba ng sasakyan.
Pagkapasok ng mansyon ay naabutan niya magulang at ang mag-asawang Fuentes sa sala at nagtatawanan. Napatayo ang kanyang mama nang makita siyang pumasok. "Jake!" Nakangiti nitong dinaluhan ng anak. "Mabuti naman nakarating ka na. Abay, kung hindi kanina pa ako nagpatawag ng mga tauhan para ipahanap ka." Ani Don Rafael sa nagbibirong tono. "I am a Sandoval, Papa." Ngiti niya rito at binalingan ng mag-asawang Fuentes. "May palabra de honor at paninindigan. Mabuti naman kung gayon at nagkakalinuan tayo." Ngiti ni Don Severino. "Ipatatawag ko na si Audrey." Ani Doña Celestina at inakyat ang ikalawang palapag. Naupo si Jake katabi ng kanyang mama. "Wala kang tiwala ibinibigay ko sa inyo, Jake." Baling ni Don Severino sa binata. "Maraming salamat, Tito." "Mukhang dapat mo nang sanayin ang iyong sariling tawagin din akong Papa, Jake." Ngiti nito sa kanya. "Siya nga po, Papa." Anya na ikinaliwanag ng pagkakangiti nito. "Kung gayon din, ay balain ang tawag ko sa iyo at hindi na kumpadre." May ngiting nakapaskil sa labi ng kanyang paparito. Tumawa ang dalawang lalaki. "Ginagagala kong si Jake ang mapapangasawa ng aking anak at hindi kung sino-sino lang na lalaki. Aalagaan mo siya ng mabuti, Jake. Higit pa sa kayamanan ng halaga ng aking unika ihas sa anumang bagay. Hindi po kayo magsisisi." Paniniguradong tinig niya. Ilang sandali pa ang lumipas nang mapukaw ang kanyang pansin sa ikalawang palapag ng mansyon. Nakatayo doon ang isang dilag na akalain mong diwata sa suot nitong puting bestida na abot hanggang tuhod ang haba noon. Napatayo si Jake sa kanyang kinatatayuan at tiningala ang magandang dilag na bumababa ng hagdan. Sa bawat galaw at paghakbang nito ay sumusunod ang malambot at kulay kape nitong maalong buhok. Her long lashes fluttering. Walang kahit na anong kolorete ang nakaadorno sa maamo nitong mukha. Tanging baby powder at light lipstick lamang. Ngunit sa kabila ng pagiging simple ay nailabas noon ang pagka-natural nito at kagandahan. Ngayon niya lamang napagtuunan ng pansin ang dalaga. Kahit na madalas makasalamuha ay ngayon niya lamang napakatitigan ito ng mainam. Nagsalubong ang kanilang tingin ng tuluyan na itong makababa. Lumapit si Celestina sa asawa at ikinawit sa mga bisig nito ang kamay. "Hindi ko na malayang dalaga ng anak natin, Severino. Parang kahapon lamang iakay-akay ko pa siya sa aking mga bisig." Naluluhang sa tinig ng Donya. "Naintindihan ko ngayong nararamdaman, mahal ko." Halik ng Don sa ulo ng asawa nang ihilig nito sa mga braso ang ulo nito. Jake led his hand to her. Tinanggap iyon ni Audrey at lumapit sa lalaki. Tumikim si Jake upang alisin ang bara sa kanyang lalamunan. "I want to make this formal." Titig ni Jake sa mga mata ng babaeng nakatingala sa kanya. Inilabas niya ang blue velvet box mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harap nito. Natilihan ang dalaga na niyuko ang lalaki. Hindi niya inaasahan na ganito ito kaseryoso sa sinabi nito. "Audrey, a chance sa Fuentes. Will you be my Mrs. Jake Sandoval?" Naluluha at nakangiting pinagmamastan ni Aliana ang dalawa. Kinabig siya ng asawa palapit dito. "This remembers me the day you proposed to me." Wika niya sa asawa nang hindi ito nililingon. Tila na statwa sa kanyang kinatatayuan ng dalaga. Ilang sandali pa bago ito makahuma. "Yes." Ngiti nito. Isinuot niya dito ang singsing. Saktong-sakto na animoy hinulma sa sukat ng palasinsingan nitong daliri. Isang bahagi ng puso ni Jake ang hindi niya maintindihan. Nakadama siya ng galak gayong alam niya naman papayag itong pakasal sa kanya kahit na hindi niya gawin ang proposal. Nais magbunyi ng kanyang kalooban. Hindi niya maintindihan ang nadarama. Ngayon lamang sumakbibi ang ganoong klase ng damdamin sa kanya. Tumayo siya't kinabig ang dalaga upang gawaran ng halik sa labi. Sa pagkagulat ay hindi ito nakakilos. Kasabay ng paghihiwalay ng kanilang mga labi ay ang pagputok ng party popper at palakpakan. Present. Nangiti si Jake sa naalala. Yun ang unang pagkakataong nadama niya ang kakaibang sikdo ng damdamin na pumukaw ng kung ano mula sa kanyang kaibuturan. Kailanman ay hindi niya naramdaman ang ganoong klase ng bugso kay Erica. Pakiramdam niya na mga sandaling iyon ay bumalik siya sa pagka-teenager. Isang high school boy na sinagot ng kanyang nililigawan. Kinapa niya isang Amerikano at inilabas mula roon ang lalagyan nito, saka muling isinilid ang singsing doon. Kumuha siya ng isang puting t-shirt at isinuot iyon. Inilapag niya ang blue velvet back sa drawer saka ipinagpatuloy ang pagbibihis. "Good day, sunshine."
Masiglang bati ni Audrey sa mga bata nang makarating sa Valadares. 1 oras ang biyahe. Agad na nagsilingunan ng mga ito at nagpupulasang takbuhin ang kinaroroonan niya. Nakangiting binuksan niya ang mga bisig at yumuko ng isa-isa nang yakapin siya ng mga ito. "Did you miss me?" Nakangiting tanong niya sa mga batang nakapalibot sa kanya. "Yes, we do. We really do. Did you behave while I'm not here?" Nilangon niya isang batang may nakatabo na tela sa ulo. Hinatian niya ito at marahang pinisil ang pisngi. "Yes," sabay-sabay na tugon ng mga ito. "Because you all have been behave, I have a big surprise for everyone." Nagsigawan at palakpakan ng mga ito sa tuwa. Mula sa pagsasaayos ng mga dala ay nilingon ni Rhea ang alaga. Nakapalibot dito ang lahat ng bata. Ang iba'y nakayakap dito at nakikipagtawanan. Ang mga magulang ng mga ito ay pinapanood lamang ang mga anak nila. Muling bumalik ang tingin niya kay Audrey. Nasa mukha nito ang kasiyahan at katuwaan. Hustong napalapit na dito ang mga bata kaya ganoon na lamang ito kapursiging tulungan ng mga ito. Kahit kailan ay hindi ito nanghingi ng kahit na anong kapalit sa tulong na ginagawa nito. Para dito ay sapat nang makitang nakangiti ang mga batang ito sa kabila ng sakit na nararamdaman. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang tumama ang dulong bahagi ng kahon na bagay sa kanyang braso. "Aray!" Natigilan si Jackson nang hindi sinasadyang madali ng kanyang dalang kahon si Rhea. Marahas na nilingon ni Rhea ang lalaki. "Tumingin ka nga sa dinadaanan mo." Bulyaw niya dito habang sa po ang natama ang braso. "Sorry naman, ikaw itong nakaharang sa daan eh." Pagtatanggol niya sa sarili at iniiwas ang kahon dito. "Nangangatwiran ka pa." "Nagsorry na nga, diba? Saka hindi naman ganoong kalakas ang pagkakatama sa'yo ah. Grabe ka lang makasigaw. Kala mo natapakang aso." "Abat!" Hindi na niya ito nahabol nang magpatuloy na ito sa paglalakad. "Magtutos pa tayo, negro!" Nanggagalaiting sigaw niya sa papalayong figura nito. Tumayo si Audrey sa pagkakaupo sa damuhan at nilapitan ng mga tao nag-aayos ng mga handang pagkain. Nilapitan niya si Rhea na may bit-bit na plastic cups. "Okay na ba yung surprise gifts natin para sa kanila?" Nilangon siya ni Rhea. "Oo, itinago na ni Charles sa isang room para hindi makita ng mga bata." "Miss Fuentes?" Sabay silang napalingon sa isang babae lumapit sa kanila. "Can I talk to you in private?" Nilangon niya si Rhea at muling binalingan ito. "Oh, sure." Nang makaalis ang dalawang babae ay nilapag ni Rhea ang hawak na plastic cups sa lamesa. Ilalapag niya na sana ang hawak pa mga plastic spoon and fork nang maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya iyon at tiningnan. Whitney calling. Nalingon niya ang babae sa hindi kalayuan nakausap ang isang ginang. Kita niya ang paggagap ng mga kamay ng ginang kay Audrey at may kung anong sinasabi. Muli niyang binalingan ang cellphone na hawak nang muling mag-vibrate ito. Patay. Hindi mapakali si Maya sa kanyang kinauupan habang hawak ang cellphone. Kanina niya pa sinusubukang kontakin sa Audrey ngunit hindi nito sinasagot ang messages at tawag niya. Napagdesisyonan kasing 9:00 ng umaga sisimulan ang shoot kaya maaga din silang pumunta ng amo sa MMG. Ngunit kahit ang manager ni Audrey na si Rhea ay hindi niya makontak. Nilungan niya ang amo na nakaupo sa sofa sa loob ng office ni Mr. Tackleson. Prente lamang itong nakaupo at nagbabasa ng magazine. Alam niyang mukhang kalmado lamang ito ngunit kilala niya ang amo. Maaaring mukha lamang itong pa-chill-chill lang ngunit sa kaloob-looban nito ay ang pagkainip. Halos 1 oras at 40 minutos na silang naghihintay ngunit wala pa rin ang modelo. 7:00 pa sila ng umaga nandoon. Ilang beses na rin niyang sinubukang kontakin ang dalawa ngunit walang response sa mga ito. Si Mr. Tackleson na nga ang mismong nag-utos sa secretary nitong si Whitney na alamin kung nasaan na ang modelo. Muling niyang tinawagan ang numero ng modelo. Please, Miss Audrey, sagutin mo naman. Muli niyang nilingon ng amo. Halos lahat na ata ng magazine sa center table ay nabasa na nito. Hindi malaman ni Rhea kung sasagutin ba ang tawag o hindi. Nakakadalawang missed call na si Whitney sa kanya. Nilingon niya sa Audrey na nakikipagtawanan sa mga bata. Wala pang mahigit kumulang 2 oras sila doon simula nang dumating sila. Napadako ang kanyang tingin sa isang batang nasa wheelchair na tumatawang kinakausap ni Audrey. Niyuko niya ang cellphone.
Muli ay namatay ang tawag subalit tsak siyang muling tatawag ulit ito agad-agad. Tumayo siya sa kinaupan. Hindi niya pa man na isisilid sa bulsa ang cellphone nang muli itong mag-vibrate. Kailangan niya na talagang sagutin ang tawag. Unknown number calling. Natigilan siya. Sino naman kaya ito? Ilang sandali niya pa itong tinitigan bago pindutin ang answer button. Hello, Miss Rhea? Mula sa binabasang magazine ay napaangat ng tingin si Jake sa secretary. It's me, Maya, Mr. Sandoval's secretary. Ramdam ni Maya ang titig ng amo. We've been waiting for you. The shoot schedule has changed. That's why I'm calling you to inform you and Miss Fuentes about the new schedule time. Nilingon ni Maya ang amo. I see. Tango-tango niya. But, how can... Po? Hindi makapaniwalang bulalas ni Maya. Gustong ipalihim ng manager na Audrey kung nasaan sila ngayon at nais nitong pagtakpan niya sila. Sabihin sa mga itong malilate sila ng dating dahil sa kung anong bagay na may isip niyang pwedeng idahilan sa mga ito upang huwag lamang matuntun. Okay. Yun lamang at ibinaba niya ang tawag. Nag-aalangang nilingon ni Maya ang amo. Nakatingin lamang ito sa kanya at naghihintay ng sasabihin. Nasiraan daw po sila ng sasakyan. Sa daan. Kaya malalate daw po sila ng dating. Gustong kagatin ni Maya ang dila hanggang sa dumugo. Daig niya pa ang 3 taong gulang na bata sa bulol na pagsasalita. You're not a good liar, Maya. Diretsong wika ng amo sa kanya. Napayo ko sa pagkapahiya si Maya. Great, Maya. Great. Ang tanga mo talaga. Pagalit niya sa sarili. Where are they? Seryosong wika ni Jake. Pasensya na, sir. Ipinagbilin po ni Miss Rhea na huwag papaalam ko nasan sila. Sino bang amo mo? Ako o sila? Pero sir, Miss Fuentes is in a date with someone, kaya ganoon na lang baka pribado para ipaalam? May bahagi ng kanyang utak ang nag-iisip na maaring ganoon nga. Na maaaring kasama nito sa Winston ngayon kaya sa katunayan po. So I was right. Naisatinig ni Jake ang pagkairita. She's in a date with someone. Hindi niya ba naisip na may contract siya sa atin at pwede ko siyang kasuhan sa ginagawa niya? Sir, nagkakamali po. Where is she, Maya? Nakaramdam ng takot si Maya sa tono ng amo. She secretly continued her sponsorship with children with cancer in Valadares, Belo Horizonte. Ani Maya bilang pagsuko. Ano pa bang magagawa niya? What? She's in Valadares, Belo Horizonte. No, before that. She secretly continued her sponsorship with children with cancer? Pag-ulit ni Maya sa sinabi. Kita ni Maya ang pagbabago ng ekspresyon ng amo na agading nawala. Hindi niya matukoy kung ano iyon. Tumayo ito hawak ang susi ng kotse. Teka sir, saan po kayo pupunta? I'm going there. Pero paano? You stay here. Ikaw na bahala magpaliwanag kay Mr. Tackleson. But don't say anything about where are they. Yun lamang at lumabas na ito ng silida. Tila nahahapong napaupo na lamang si Maya sa sofa. Magkakasala ako nito. Hilot niya sa sarili. Ano na lamang ang gagawin niyang palusot kay Mr. Tackleson kapag nagkataon? Kinuha niya ang cellphone. Hindi niya alam kung tatawagan ba ulit si Rhea o si Audrey para ipaalam na papunta na roon si Jake. Bakit parang ako naiipit dito? Kastigo niya sa sarili. Diyos ko, ano ba nangyayari sa dalawang iyon at parang naghahabulang kalapati sa himpapawid? Hinilot niya ang sentido. Pakiramdam niya ay mas mapapabilis pa ata ang pagtanda niya kaysa kay Mr. Tackleson dahil sa stress na meron siya. Niyuko niya ang hawak na cellphone nang may matanggap na mensahe. Pinindot niya iyon at binasa. I miss your scent in my bed, baby. Can I surprise you when you get here? Mas lalo atang nanakit ang ulo niya sa nabasa. Isa pa itong may hilig na damuhong ito. Tangan ng isang malaking kahon na naglalaman ng mga laruan ay inilapag ni Rhea ang bitbit sa isang upuan. Hinilot niya ang nananakit na balakang at bahagyang hinimas ang batok. Nangangalay na ang katawan niya sa walang tigil na pagbubuhat ng mga mabibigat na kahon. Nilingon niya ang truck sa entrada ng gate. Marami-rami pa ang ibababa. Dahil kulang sa tao ay tumulong na rin ang mga magulang ng mga bata habang si Audrey ang nag-aasikaso sa mga ito. Muli na niya sanang bubuhatin ng kahon nang mahagip ng kanyang tingin na isang lalaki sa gilid ng truck. Sa matipuno nitong pangangatawan ay halos bumabatak na sa katawan nito ang suot nitong white shirt na basa sa pawis.
Bumabakat ang hulmado nitong pangangatawan. From his broad shoulders, wide and strong chest, down to his... Nahugot ni Rhea ang hininga ng hubarin nito ang pang-itaas na kasuotan at tumambad ang mala Adonis na itaas na katawan ng lalaki. Waring kumikinang ang kayumanggi nitong balat sa ilalim ng sikat ng araw, maski ang ilang mga ginang ay napapalingon sa gawin ng lalaki. Jackson, unaware of the stares around him, binuksan niya isang bottled water at ininom. Sa sikat ng araw ay halos maligo na siya sa pawis. Idagdag pa ang mabibigat na binubuhat. Isinampay niya sa balikat ang hinubad na damit at ipinaligo sa ulo ang natirang tubig sa bote. Nalunok ni Rhea ang tila bumabara sa kanyang lalamunan. Tila biglang nakaramdam siya ng panunuyot ng lalamunan at uhaw. Bakit parang gumagwapo ata sa paningin niya ang buwisit na moko? Natigilan siya sa pagpapantasya na mag-vibrate ang cellphone sa bulsa. Whitney, we need you here, ASAP. Bigla ang pag-ako ng kaba sa kanya. Kanina pa man din niya iniignora ang mga tawag nito. Sana na may nakumbinsa ng sekretary ni Mr. Sandoval sa Mr. Tackleson. Inilapit niya ang cellphone sa dibdib. Hey, ayos ka lang? Lapit ni Audrey dito. May problema. Baka sa mukha ng dalaga ang pag-aalala. Nagbago ang time schedule and they want us to be there now. Hindi ba pwedeng kahit ilang oras na lang nasasaglit tayo rito? Nilingan ni Audrey ang mga bata na masayang nagkukulay sa mga ipinamigay nilang coloring books at pangkulay. Don't worry, nakausap ko ang sekretary ni Mr. Sandoval. Ano? Ipinakiusap ko sa kanyang saluhin muna tayo pansamantala. Babalik na din naman na tayo maya-maya lang. Paano si Mr. Sandoval? Wala ba siyang alam? Paano kung maghinala sila? Speaking of, sabay silang napalingan na may itim na bugata ang pumarada sa tabi ng truck. Maski ang iba ay napatigil. Mula roon ay bumaba ang kanina lamang nilang pinag-uusapan. In his Armani black business suit, sinong hindi mapapalingon sa lalaking umaapaw ang atraksyon at pangalan sa tindig at kisig. Pati ang mga bata at mga magulang ng mga ito ay napapalingon dito. Tila nangangapos sa paghinga sa Audrey. Oh my God, what should I do? Bigla ang pagsikdo ng kaba sa kanyang dibdib. Maaaring malagay niya sa malaking butas ang MMG dahil sa ginawa niya. Malinaw na naisaad sa kontrata na walang anumang ibang proyekto o maaari niyang tanggapin hanggang matapos ang inilaang buwan sa pag-iendorso sa ilalim ng CDZ Corporation. Ngunit sa ginagawa niya pa lamang ay maaari na sila nitong kasuhan sa paglabag sa napagkasunduan. Kung siya lamang ay handa niyang kaharapin ito dahil hindi niya kayang basta na lamang pabayaan ang mga bata. Ngunit hindi lamang siya ang lubhang maaapektuhan. Gayon din ang iba pang modelo na nasa ilalim ng MMG. Audrey, nag-aalalang tinig ni Rhea. Kakausapin ko siya. Anya at ibinigay dito ang hawak na sobrang coloring book. Napahigpit ang pagkakahawak ni Rhea sa mga hawak habang sinusundan ng tingin ang dalagang tinutungo ang kinaroroonan ng lalaki. Dapat siya ang humarap dito dahil siya ang manager nito, ngunit heto siya at parang nagtatago sa likod ng alaga. Mr. Sandoval, bumadi Audrey nang makalapit dito. Sa kabila ng kabang nadarama ay pinilit niyang patatagin ang sarili. Kung magpapakita siya ng kahinaan ay mas lalo lamang siyang malulugmok. We're so sorry about this sponsorship of mine. Sa katunayan, ay ako ay nagpumilit na ituloy. I just can't let those children help me to unload the car's compartment. Ha? Tila natigagal sa Audrey sa kinatatayuan. Hindi binigyan pansin na lalaki ang pagtataka niya. Salip ay dumiretso lamang ito sa likurang bahagi ng sasakyan. Using his car keys, binuksan ni Jake ang likurang bahagi ng sasakyan. Itinaas niya ang hood at ibinaba ang ilang gamit mula roon. Are you going to help me? Or papanoorin mo na lamang ako dyan? Tanong niya sa babae habang hindi ito tinitingnan. Pero, ang akala ko... Itinukod ni Jake ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng nakabukas na compartment at nilingon ito. Nagtatanong ang mga matang tinitigan niya ito. Hindi makaapuhap ng sasabihin sa Audrey. Naguguluhan siya na ipinagpalipat-lipat ang tingin dito at sa mga paper bags at kahon na nasa loob ng compartment. Malalaking paper bags na iba't ibang kulay ang nandoon. Ang iba'y naglalaman ng mga laruan samantala ang iba ay gamit pang eskwela. Mga bags, notebooks at iba pa. Hindi niya mawari ang laman ng mga kahon sa palagay niya may mga babasagin iyon dahil sa mga nakatatak na warning signs sa mga ito. Muling tumako ang tingin niya sa gwapo mukha ng lalaki. Ang mga mata nito ay naghihintay ng katugunan sa kanya.
Kahit na naguguluhan, ay wala sa sariling napatango na lamang sa Audrey. Good. Anito at nagsimulang ibaba ang ibang gamit. Lumapit noon sa Audrey at binitbit ang 2 paper bags sa kaisunod sa loob. Nasalubong niya pa si Rhea na baka sa muka ang pagtataka. Tinanguan niya na lamang ito na mukhang nakuha naman agad ang ibig sabihin. Isinara ni Jake ang hood ng sasakyan ng maibaba na ang kahuli-hulihang kahon na naglalaman ng mga vitamins and medicines para sa mga bata. Pinundot niya ang key upang magsara iyon. Lumapit sa Audrey upang kunin ang huling kahon. Yumuko siya upang buhatin iyon. Pansin ni Jake ang hirap sa pagdala ng dalaga dahil sa kabigatan ng laman ng kahon. Isinilid niya sa bulsa ang susi at inagaw dito ang dala. Ako na. Muntikan pang mapaiktad si Audrey nang agawin sa kanya ni Jake ang dala. Hindi sinasadyang mahawakan nito ang kamay niya na nakahawak sa kahon. Tila napapasong kandilang ipinaubayan niya na lamang ang kahon dito. Salamat. Tila walang kahirap-hirap na dinala nito ang mabigat na kahon. Parang isang tangkay lamang ng dahon ang dala nito. Sa kabila ng business suit nitong suot ay mababakas ang pag-flex ng mga muscles nito sa mga braso. Napakatipuno nitong tingnan. Nagpatiuna itong maglakad dala ang mga kahon. Naiwang nakatayo na lamang doon sa Audrey at pinagmamasdan ang likurang bahagi ng lalaki. Ang itim nitong buhok ay maayos na nakasuklay patalikod na gumagawa ng arko. Ang malapad nitong balikat ay tila bakod na iisipin mong walang kahit na sino ang makakaalpas. Sa tindig nito at sa taas nitong 5'11" or 6 feet ay talagang lilingunin ng kahit na sino, emphasizing his long and elegant legs na sa bawat paghakbang ay tila nagiiwan ng bakas dahil sa malaki nitong sapatos, making him more attracted for her. Kahit sino naman talaga ay masasabing sexy and dangerously attractive ang lalaki. Idagdag pa ang nakakahipnotismo nitong mata at ang matulis nitong panga. Natampal ni Audrey ang sarili. You're daydreaming, for heaven's sake. Anong naisipan niya at pinagpapantasyahan niya lalaki? Parang timang na pinapagalitan niya ang sarili na sumunod na lang dito. Agad na nilapitan ni Rhea sa Audrey matapos ipamahagi sa mga bata ang pagkain. Inilapag niya sa kalapit na lamesa ang mga plastic cups na hawak at tumabi dito. Psst! Audrey, lingon ito sa kanya. Ano kayang ginagawa ni Mr. Sandoval at naisipan tulungan tayo? Tingin niya sa lalaki na nakangiting namimigay ng vegetable salad na nakalagay sa transparent na lalagyan. Sinundan ni Audrey ang tinitingnan nito. Well, wala naman sigurong masama sa pagtulong niya, no? Ayaw mo nun, may dagdag na tutulong sa mga bata. Naalala ni Audrey ang minsang pagbisita nila sa ampunan. 4 na taon na ang nakalilipas. Ang mga bata dito itinuring na ama ang lalaki, kaya hindi imposibleng napalapit na rin ito sa mga bata. Napaisip sa Audrey, kung sa ibang bata ay tumatayo ito bilang isang mabuting ama, ay paano pa kaya sa... Agad na nag-iwas ng tingin sa Audrey nang lumingon sa kanilang kinaroroonan ang lalaki. Bigla ang pagsukbibi ng kalungkutan sa bahagi ng kanyang puso. Napansin ni Rhea ang biglang pananahimik ng katabi. Nilingan niya ito at nakita ang tila may pumukaw na kalungkutan sa ekspresyon nito na agad ding naglaho. Audrey is a big mystery for her. Kahit sa 4 na taong pagsasama nila, hindi nito na ibahagi sa kanya ang nakaraang buhay bago ito magmodelo. Kung mapupunta man doon ang usapan ay agad nitong inililihis ang paksa. Nais niya mang alamin ay hindi na siya nagpumilit pa. Hihintayin niya na lamang na ito mismo ang magbabahagi noon sa kanya. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Ako dapat ang humingi ng tawa dahil ako may responsibilidad dito. Rhea ay kinalingon ni Audrey. Ano ka ba? Ako ang nagpumilit. Hindi naman tayo mahahantog sa ganitong sitwasyon kung hindi ako nakipagmatigasan sa'yo. Also, I want to say thank you to him sa pagtulong sa atin. Ako ang haharap kay Mr. Tackleson pag nagkataon. Ngiti ng dalaga dito. Namamangha ang mga batang nakatingala sa lalaki nag-aabot ng vegetable salad. Tila nakakita ang mga ito ng isang prinsipeng karakter na lumabas mula sa isang babasahing libro. Here's yours, ma'am. Don't left over, even a small piece of carrot. Nakangiting lahat ni Jake sa batang may hawak na teddy bear sa kamay. Sumilay ang ngiti sa maliit nitong muka nang tinanggap iyon. How about me, mister? Mula sa pagkakahawak ng Tom ay napaangat ng tingin si Jake sa babaeng nagsalita. Nakangiting nakalahad ang 2 palad nito sa kanya. I think I should also eat veggie for me to become more healthier, right? You're not healthy.
You're a walking skinny stick. Anya dito at naglagay sa plastic foam ng salad. Napabusangot ang mukha ni Audrey sa lalaki. Sadista ka. Just move. Mas marami pang bata ang mas nangangailangan ng sustansya kaysa sa'yo. Nalungo naman ito ang likuran kung saan nakapila ang mga bata. Naniningkit ang mga matang umikot sa Audrey sa parehabang lamesa at tumabi dito. Nagsuot siya ng plastic gloves at inagaw mula dito Antong. What are you doing? Lingon sa kanya ni Jake. Hindi siya nagpatinag sa tingin nito at pinagpatuloy ang ginagawa. Helping you. Simpleng sagot niya at kumuha na isang lalagyan at sinalukan iyon sa kaibinigay sa batang nakasuot ng sombrelong may wig. You're not helping. You're taking what I'm doing. And I insist. Anya at sinalubong ang tingin nito. Ngunit nagsisyo siyang ginawa niya iyon. Tila bigla ang pangihina ng kanyang tuhod nang mapagtantong iilang pulgada na lamang alayo ng kanilang mukha sa isa't isa. Rumaragasa ang pagtakbo ng nagkandaloko-lokong tibok ng kanyang puso na animoy nais kumawala sa kinalalagyan nito.